Hello everyone, I'm Alianza, your health informer. Welcome back to my YouTube channel. In this video guys, we're talking more about health tips and health benefits. Gusto ko lang ipamahagi sa inyo ang kunti kong kaalaman tungkol sa mga health natin. Bago natin umpisan guys, ang topic natin today or ang video na ito, kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa baba para updated kayo lagi kung mayroon akong upload na bagong video. At kung may gusto kayong itanong, kung may gusto niyong malaman, mag-comment lang kayo dyan sa baba at para sasagutin ko kayo sa abot ng makakaya ko. Let's go na guys! Pag-usapan na natin, umpisa na natin ang topic na to about vaginitis. Ang topic na ito ay para sa mga kababaihan, para magiging aware tayo tungkol sa mga anumang mga health issues natin, kung ano ang vaginitis. Vaginitis is an inflammation of the vagina that can result in discharges, itching, and pain. The cause is usually reduced estrogen levels after menopause, and some skin disorders also can cause vaginitis. What is the symptoms of vaginitis? Change in color, odor, or amount of discharge from your vaginas. Vaginal itching or irritation, pain during sex, painful urination, vaginal bleeding or spotting. So kung magkakaroon ka ng mga symptoms na yan, be aware mga kababaihan. The characteristics of vaginal discharges may indicate what type of vaginitis you have, like bacterial vaginosis, develop a grayish white foul smell, discharge a fishy odor, might be more after sex. Yeast infection. The main symptoms is itching. You might have a thick discharge like cottage cheese. So ano ang risk factor? The factors that increase the risk of developing vaginitis include hormonal changes, pregnancy, birth control, pills, or menopause. Yan sila ang usually magkakaroon ng vaginitis. Having sexual transmitted infection. Pag mayroong kang STD or STI, yun ang mga risk factor ng vaginitis. So, medications such as antibiotic and steroids. So, kung nag-steroids ka at saka nag-antibiotic ka, magkakaroon ka rin ng vaginitis. Inflammation of the vagina. Use of spermicides for birth control. Yung mga uncontrolled diabetes. So, use of hygiene products such as bubble bath, vaginal spray, or vaginal deodorant. Yun ang mga usually nagkakaroon ng vaginitis. Using an IUD for birth control. So, ano ang mga prevention guys para hindi ka magkakaroon ng vaginitis? Good hygiene. Avoid hot tubs. Avoid irritants. Scented tampons, pads, douches. Kung kayo'y maghugas guys or maglinis sa arin natin, rinse soap from your outer vaginal area after a shower and dry the area well to prevent irritation. So, kailangan pagkatapos mong maligo, itap mo lang yan siya ng tissue or mayroon kang tuwalya na malambot, itap mo lang yung ari mo doon para hindi siya ma-irritate. Don't use harsh soap such as deodorant or antibacterial action or bubble bath. So, kung magpunas ka guys sa ari mo, so, punasan mo galing sa taas ng ari mo pababa kasi to avoid the spreading fecal bacteria to your vagina. Avoid douching. Repetitive douching disrupts the good organism that live in the vagina and can increase your risk of vaginal infection. So, para ang ma-maintain natin yung alive organism sa area natin, ang yogurt ay nakakatulong. Kumain tayo minsan ng yogurt, nakakalis yun ng itching sa ari natin. Practice safer sex, lalo na pag bago ang partner mo. So, by using condom and limiting the number of sex partners. Wear cotton underwear. Consider not wearing underwear to bed. Yes, thrives in moist environment. So, trichomoniasis can cause a greenish, yellow, and sometimes frothy discharges. So, when to see a doctor guys? Kung mayroon kang lahat ng mga sinabi kong mga symptoms ay nararamdaman mo. If you develop vaginal discomfort, especially if you have a particularly unpleasant vaginal odor, discharge, or itching. Kung ang discharges sa or ari mo ay mabaho na, parang mabaho na bulok na isda.
Seeing your healthcare provider can establish the cause and help you learn to identify the signs and symptoms. Kung mayroon kang vaginal infection before, yun ang isa pa sa magpatingin ka ng doktor. Lalo pag if you had multiple sex partner, you could have a sexually transmitted infection, some of which have signs and symptoms similar to those of a yeast infection or bacterial vaginosis. If you have completed a course over-the-counter anti-yeast medication and your symptoms persist, kailangan mo magpatingin din ng doktor. If you have fever, chills, or pelvic pain, kailangan mo na din magpatingin ng doktor. Kailangan guys, kung mayroon tayong mga unusual na nararamdaman sa mga katawan natin, lalo na sa ari natin, kailangan mong magpatingin agad ng doktor. Prevention is better than cure. So hanggang dito na lang tayo. Sana ma-aware mga kababaihan out there ang kakaibang changes sa ating mga katawan. Sana nag-enjoy kayo dito sa video ko at sana may natutunan kayo or may napulot kayong aral dito sa video ko. Sa sunod na naman nating pagkikita at guys, huwag niyong kalimutan mag-comment below kung mayroon kayong gustong itanong at sasagutin ko kayo sa abot ng makakaya ko. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko para madagdagan naman ang subscribers ko. At pindutin ang notification bell para updated kayo lagi kung mayroon akong bagong upload na video. So, pangalagaan natin guys ang health natin kasi yan lang ang tanging regalo ni God sa atin. Remember guys, health is wealth. Bye guys and God bless us. Thank you. Love you all.